Okay mga Beshiwaps, welcome back. So continue natin yung next na trade analysis, which is yung November 29. Nag-short ako at naka-loss tayo. Tignan natin kung ano yung nangyari dito. 29, 15, 45. Tignan natin yan sa chart. Time 15 minutes. Okay, andyan na. So, punta tayo sa analysis natin. Confluence natin dito. Okay. Tingnan natin kung ilang confluences ang meron tayo dito. So, naalala natin sa first nating analysis na nasa fifth wave na yung trend. Pupunta na tayong reversal. So, dahil yung candles are still below the 200 SMA sa 4 hours. So, strong pa rin ang short dito. So, 200 PA is below 200 SMA in 4 hours. 4 hours on 4 hour TF. Okay, so nakita natin yon. At dito nagkakaroon somewhat ng resistance. Okay. Tap dito, tap dyan, naging support, pero resistance dito. Tignan natin yung 2 hours. Ito pa. Ang naging confluence natin is yung 200 SMA ng 2-hour time frame. So, yung movement na to, para sa akin, indication yan ng downtrend. I mean, magda-down yung price kasi resistance pa to. Malaking resistance pa siya. So, yan. Resistance on 200 SMA on 2-hour time frame. So, meron ding divergence. Tignan natin. Divergence. Merong divergence dito. Tignan natin. Which is dito at ito. Here. Somewhere dyan. Okay. So, maganda tong short. Meron tayong 4 confluences na tama tong short entry na natin. Okay, so ano pang confluence na meron? Take tayo na sa 15 minutes. Okay. So, meron divergence. Tingnan natin kung anong klaseng pattern to. Gawa tayong trend line. Okay. Touch. Alright. So, meron tayong makitang either wedge or flag, kung ano mang trip nyong kung paano yan babasahin. So, nag-break siya down. Bin-break out niya tong pattern na to. Tapos, bigla na consolidation. So, dahil below na to sa 200 SMA, 20 at 50 SMA, nag-entry na ako ng short dito pa lang. Pero nung na-enter ko na tong trade, tapos nakita ko tong malaking wick na to, na-realize ko na masyado akong maagang nag-enter. Tapos, hinintay ko pa kung merong short na or red candles na mag-indicate na ipupush down pa nila to. Pero nung nakita ko na tong candle na to, engulfing na to, kahit meron siyang malaking wick on top, na-realize ko na magko-consolidate to, tapos magpupush high, at baka i-retest somewhere dito yung level. Which is, yun nga yung nangyari.
Nag-consolidate siya. Tas, eto, from this level na to, nag-retest nga siya dito sa pattern, sa top patterns dito. So, sa short, ang hindi ko hinintay is yung retest. Napansin ko sa Ethereum, kapag short ang trend, magpo-push down siya, parang ganito. Gagawa siya ng change of character, tapos retest. Tapos dun pa lang siya magda-down. Yun yung nakita kong pattern sa mga shorts. Which hindi ko finalo yung trade plan. Hindi kasi ako magaling mag-short eh. Kaya, nalos tayo mga brother. So, ang hinihintay mo sa short is divergence. Ay, dito entry to ah. Divergence. Tapos, change of character. Which is, ito nga, masyado tayong excited kasi. Ito yung change of character. Dito sa malaking consolidation na to. Tapos, nag-push up. Resistance dito sa level na to. Dun sa pattern where the price went down para sa change of character. Once na nag-retest, nag-pattern ulit siya ng descending flag. Masabi mo bang flag yan? I think so. Tapos nag-down siya. So, tama naman yung trade natin. Hindi lang tayo nakapag-analyze further ng ating entry. So, short is retest. Yun ang hindi natin na-follow. So, divergence, change of character, retest. Dito tayo nagkamali. Sa change of character retest, hindi natin na-follow yung ating trading plan. Asan ba yung trading plan natin? Tingnan natin dito. Reversal. Triple top. Yun nga yung nangyari. Tapos nagkaroon ng divergence. Eto. Hindi tayo wait ng change of character. Once na nakita natin tong divergence, tapos yung pattern, nag-entry na ako. Which is mali. Tapos retest. Yun na nga mga brother. Yun ang hindi natin na-follow. Kaya tayo na GG. So yun lang naman ang analysis para dito. Wait lang. So, kung nakapaghintay tayo ng retest, nag-form na yung pattern na yan, ang best entry ko is dito sa engulfing. Diyan. Or kahit dito. Pero para sa akin, gusto ko kasi i-maximize yung aking take profit. Kaya somewhere dito na ako mag-entry. Tapos i-ride ko na lang yung wave until mag-consolidate ulit, which is dito. Somewhere dyan, 2833. Mga yan. Mga ganyan. Yan dapat ang trade ko. Pero hindi na ako nakapag-enter ulit eh. Kasi maaga na yan. 7 siya nag-breakout. So, yun lang mga Beshi Waps. Sana may natutunan kayo sa pagkakamali ko. At huwag niyong gawin din. Yun lang naman. KK, Kiribong, bye. Kaya niyo na yun. Malaki na kayo. Sige na. Bye-bye. Matulog na kayo.